Kamakailan ay sunod-sunod na nagkakahiwalay ang mga real at real love teams. Papaano may iwasan ang paghiwalayan? Papaano mapapatibay ang mga pagsasama? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. Pastor Erwin, kumusta na ang iyong dissertation para sa iyong Doctor of Ministry? Yan, salamat Pastor Eric sa iyong pangungumusta. Ako po ay nasa last chapter na, actually last portion nung chapter 5, which is the last portion of dissertation, or in DMin, it is called major paper. So nasa last portion na, Pastor Eric, at hinahanap na sa akin ng aking advisor dahil gusto niya na itong makita at ma-schedule na yung tinatawag na oral presentation. Sabi mo, huling bahagi o chapter 5 na. Ano ba yung mga naunang bahagi? Ang unang bahagi niyan ay syempre nandyan yung ating review of related literature, and then kasama rin dyan ay yung tinatawag na biblical theology ng family, and at the same time ng family ministry. Kasi inilatag muna natin nasaan ba ang pamilya sa Bible at itong tinatawag na family ministry. Na syempre sa Old Testament, it's religious education, and pagdating naman sa New Testament, alam natin ang tawag dyan ay discipleship na. So basically yan muna, inilatag muna natin, and then some reviews of the existing family ministry na it all boils down to 3. Sabi nga, 3 models ng family ministry. At yan nga yung family-focused ministry. Ang pag sinabi pala nating, Pastor Eric, ng family ministry, it's not just a portion, di ba? Or one of the ministries na alam natin sa church, kasi usually nang tawag din natin, di ba? Merong youth, may children, at mga marami pa. Couples, di ba? May women's. Yan. Ang pag sinabi kasing family ministry, ito yung pinaka-focus ng church. Kumbaga, tinawag na lang din na family ministry. Family, yes. Kumbaga, whether hiwa-hiwalay yes, or lahat sama-sama. Kumbaga, talagang lahat sa sentro. Yun naman yung sa aking paper. Kumbaga, lahat ay umiikot ngayon sa family. Although, of course, we recognize may mga individuals talagang papasok, may mga broken, coming from a broken family, but talaga naman pong ano pa rin, tayo lahat ay may pamilya. Kaya po tayo lumabas din naman sa mundong ibabaw na ito, di ba? At so, yun ang kasama sa itatakil yung brokenness ng family. At doon nga, yun nga, model, isang church na talagang wala namang mga youth, walang children. Yan yung family integrated or family focused na church. At meron din namang family-based, ang tawag nila ay family-based ministry. At ito naman ito yung mga strong sa youth. At ito ay talaga namang lumakas yan in the 80s, 90s, and 2000 na mapapansin natin talagang maraming churches nag-focus sa youth, which is good. Kailangan natin ng next generation talaga sa ating mga iglesia. Naalala ko yung isang church sa University Belt na nag-aaral na puro estudyante ang umaten. Ngayon ay puro professionals na. At may mga pamilya na, at isa sa mga malalaking churches o mega churches dito sa Pilipinas. Ayan. So, may ano naman kumbaga nakatulong. Makikita natin din yung siguro pwede natin yung parang movement, 'di ba, ng church. At ngayon yung pangatlong model na pinopropose nga ni Timothy Paul Jones ay yung family equipping ministry. At ito yung combination ng dalawa na talaga naman dapat mag-focus sa family yung church, and nandiyan pa rin naman yung tinatawag na age-graded ministries. Nabanggit mo kanina, di ba? Of course, couples, meron ding youth, merong kids, children, at meron ding mga seniors pa rin. Or tinatawag ngayon namin dito sa GCF New Valley, seasoned ministry. Diba? So may mga age-graded ministries pa rin, hindi tatanggalin,
pero kailangan ay makita yung importance kasi ng family. Kailangan lahat ng mga ministries ay papunta. Kumbaga maituloy nila yung mga pinag-uusapan sa bawat age-graded ministries ay madala sa loob ng tahanan. Hindi lamang yun dapat maiwan sa church building, 'di ba, kapag nagsasama-sama doon, kundi dapat ay maiuwi, 'di ba, yung application sa loob ng pamilya. So That's a yan very ang exciting nagfo-focus. paper, Pastor Erwin. Mhm. Kasi alam mo, sinasabi nga the strength of the church, the strength of the nation, Mm. depends upon the strength of the family. Yes, nakakalungkot lang Pastor Eric dahil minsan mukhang ngayon ay tinatanggal yung alam natin 'to 'di ba, na the family is the basic unit of society. So medyo may nagsabi na nga sa akin na parang wala na yata sa libro yun Hindi na nila isinasama yung ganyang katuruan. Bagamat ang ating constitution ay nandiyan pa rin naman ang Yung sinasabing family. marriage shall Mhm. be inviolable. Yan ang sabi sa ating constitution. Mhm. Ayan, yung isa sa pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil nandiyan pa rin, hindi nababago yung family code, 'di ba, natin para sinusunod. Especially, of course, in the context sa Philippines. Mhm. At itong ating paksa ay ano ang in view of what you're studying dito sa mga nakikita, although hindi pa ito mga kasal, no? Mhm, May iba mhm, dyan mukhang nagli-live-in mhm. ay correct me if I'm wrong, ito yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang. Subalit balita ang kanilang Mhm. pagkakahiwalay. Kaya tuloy may mga young people sinasabi walang forever, di ba? Mhm. Ay- Ano ang nakikita mo based on your studies at itong kasalukuyang mga breakups na nangyayari? Mhm. Well, unang-una yung mga sinasabi mong nag-breakups ay mga kilala kasi, 'di ba? Na ating mga actors. Kaya hindi naman sa chismoso tayo, kundi talagang lumalabas sa news, 'di ba? Kumbaga talagang napapabalita siya kasama sa mga news ngayon 'yan. Yung kanilang mga breakups. Kaya alam naman natin, 'di ba, yung mga nangyayari na 'yan. Kaya maganda ang pag-usapan ay unang-una niyan, syempre, dahil nga hindi pa naman mag-asawa, boyfriend, girlfriend, kailangan ay maging wise tayo, 'di ba, sa pagpili ng ating magiging boyfriend or girlfriend. Yan ang unang-unang matututunan natin at pangalawa, wala naman sa haba talaga yan, 'di ba, ng pagiging boyfriend at girlfriend. So, minsan talaga ay yan, nauwi isang ang couple diyan ay engaged na yan. 'Di ba? At naputol pa or nagkaroon ng breakup or sabi nga nila ay parang binrake nila yung kanilang engagement. So talagang hindi mabuti na lang hindi pa kasal, 'di ba? Mas nakakalungkot talaga 'yan kung naikasal na, which is a reality nowadays din naman sa ating society. Napakaraming mga mag-asawa na naghihiwalay. Realidad na 'yan. Maging sa ating mga iglesia ay hinaharap na natin yan. Hindi lang yung haharapin pa lang, di ba? Kundi hinaharap na natin yung mga ganyang issue. So, eto naman, mag-boyfriend pa lang, which is okay yan. Hanggat, kumbaga, kailangan ay tiyak na rin muna kayo naman sa isa't isa bago naman din kayo ikasal. Alam mo, sinasabi ko nga sa mga anak ko, sa mga young people, sinasabi ko nga na, of course, given na ang pinaka-importanting desisyon natin sa buhay ay ang pagtanggap sa Panginoon bilang ating tagapagligtas. Given na yon. Pero maliban doon, no, ay yung pagpili ng ating magiging karir at yung pagpili ng ating mapapangasawa. Para sa akin ay pangalawa sa desisyon na tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas ay yung pagpili ng magiging takbo ng ating buhay, yung karera na tinatawag, yung career, trabaho. At ang susunod nga, yung ating magiging asawa. At yun ay life-changing decision. Dahil lalo na yung sa pag-aasawa, Pastor Eric, hindi lamang life-changing decision yan. Dahil kapag tayo ay kinasal, ang original design ng ating Panginoon ay lifetime of partnership yan.
makikita natin yan, di ba, sa Genesis. Nandun na talaga yung design ng ating Panginoon. Dahil si Lord naman talaga kumbaga nag-design ng marriage. He first instituted itong marriage between Adam and Eve. At yun nga yung tinatawag ko sa aking paper na yun yung first family. Family na yun. Kaya sa ating pong mga tagapakinig, di ba, na bagamat alam ko ngayon, minsan struggle din, merong mga hindi nagkakaanak, pamilya pa rin po kayo. Buo diba? pa rin yun. Buo yan. Hindi po yung parang, hindi kayo matatawag na pamilya. Kasi Kung walang kayo anak, o kung walang anak. Pamilya po kayo. Dahil yung si Adam and si Eve, family na sila nung kinrate. Kaya yun ang first family. Doon ako nag-umpisa nung aking tinitignan, 'di ba, sa Bible. Nasaan ba ang pamilya? Nandun. Kaya nga sabi ko, ang pamilya talaga o ang marriage ay design ng ating Panginoon yan. And it is intended for a lifetime. And because of, alam natin yan, Genesis 3, because of the fall, kaya po tayo meron ngayong ganito na sitwasyon, di ba, na nagkakahiwalay ang mag-asawa. Pero hindi po yan ang original design. Ang original design ng ating Panginoon ay talagang lifetime of partnership. Kaya talagang kailangan ay bago tayo pumasok ay dun sa marriage ay pinag-iisipan yan mabuti. At siyempre pinagpe-pray, given yon. Tama Talagang yun. humingi tayo ng wisdom sa Panginoon dyan. So, makikita mo, sa 3 institusyon na nilikha ng Diyos, family, tapos nung matapos ang flood, ay yung government, and then nung bumaba ang Espiritu Santo, yung church, makikita natin na sa 3 institusyon na kanyang itinatag ay nauna ang pamilya. Kasi nga, ang sabi nga natin, the strength of the country, the nation, the strength of the church depends upon the strength of the family. At nabanggit mo nga na mahalaga talaga yung tamang pagpili, di ba? Kasi meron ako nabasa na, di ba, sa dami ng ating gustong ituro sa ating mga anak, minsan kailangan talaga, pipili ka lang talaga nung kapag yung ginawa nila, malaking bagay na. Kasi nga, life is too short and you can only focus on a few. At sabi nga ay, yun nga yung wise na pagtuturo eh. Diba? Na magturo ka lang ng iilan, teach less for more. Yun ang sinasabi. At sa isang nabasa ko, ang sabi doon, natuturuan mo anak mong humarap sa mga pagsubok ng buhay. Teach them to suffer well. Kasi life is unfair. Yun talagang haharapin nila mundo. No? At teach them to work unto the Lord, the value of work. And then teach them to make wise decisions. Doon na nga papasok yung pagpili ng kaibigan, pagpili ng makakarelasyon. At saka yung live grace-filled lives. Yung nga yung learning how to receive grace and how to give grace. At doon nga papasok yung making wise decision, yung pagpili ng mapapangasawa. Kaya lang, pastor, ang sabi nila boyfriend pa lang naman bakit ang pasok agad sa relasyon pag-aasawa na? Well, dapat unang-una natin iniisip pag pumasok tayo, 'di ba, sa ganyang relasyon, sa pag-boyfriend or girlfriend, dapat yan hindi na naman laro yan. 'Di ba, na parang wala lang, trip mo lang, hindi or naman practice. Dapat yan ang nasa isip mo talaga. Kaya kayo pumasok sa ganyang relasyon ay looking forward ka, 'di ba, doon sa inyong pagiging mag-asawa. Kaya nga doon sa stage na yan ay kinikilala mo talaga. Kaya maganda talaga just sa stage na yan, makita mo, 'di ba, yung iyong boyfriend or girlfriend, especially doon sa mga sitwasyon na ika nga para kang ginigisa or paano ba sabihin, nandun ka sa isang mahirap na sitwasyon. Kasi doon mo talaga makikita yung character na napaka-importante. Hindi naman yan makikita sa pagmasaya lahat Siyempre, pag masaya, di okay lahat. Pero kapag nasa isang difficult situation, dyan mo talaga makikita. Dyan kasi lalabas, lalo na mga biglaan, di ba, na situation. Doon mo makikita sino ba talaga itong kapartner mo, di ba, yung boyfriend mo or girlfriend mo. Kasi given na syempre, una, talaga mong papakita ng maayos yan di ba? Wala namang best foot forward. Talaga, totoo naman yun. Kaya makikita mo yan in a given situation. In a difficult situation, lalo na in difficult situation, sino yan? At lalo ka, pwede ring makita yan sa pamilya niya. Di ba? Kung sino siya sa pamilya niya. Kaya maganda rin talaga na bibisita yung bahay. Di ba? O nakikilala yung pamilya, yung mga magulang, mga kapatid.
Kasi para nalalaman at nakikilala talaga kung sino yung iyong boyfriend or girlfriend o yung nanliligaw sa iyo. Actually, yan yung sasagot sa isang madalas na tanong ng mga young people na kailan Mhm. ba talaga dapat pumasok sa relasyon? 'Di Mhm. ba? At kung ang purpose ng pagpasok mo sa relasyon ay dapat ang goal mo ay maging asawa mo yung tao, Mhm. dapat papasok ka sa relasyon na pwede ka na mag-asawa. So Mhm. medyo hindi yan yung katulad ngayon na nag-aaral pa lang, nakikipagrelasyon na. Kasi ang tagal na hihintayin ninyo, 'di ba? At kaya talagang malaki din tuloy yung kumbaga ano ba paano ba risk, 'di ba? Yun yung mga matatagal na sa relasyon dahil nga sabi mo nabanggit mo yung nag-aaral pa lang. Talaga may risk yan, 'di ba, na tumagal nga kayo pero pwede rin kayong magkaroon ng break up, 'di ba? Na tinatawag kahit na sa tagal na niyan dahil oras na nagtrabaho kayo, mas madami pa kayong makikilala at doon, yan yung masakit tuloy dahil sa kumbaga nag-invest ka na ng time, 'di ba? Doon sa tao tapos mauuwi lang sa breakup kasi nga hindi pa ready. Yun ang Doon pa lang sa sinasabi natin. university, pag pumasok na ng college, Mhm. marami na makikilala. Oh, from high school, 'di ba, to Oo. university kasi lumalaki na lumalaki yung mundo mo Mhm. Nagagalawan Lalo na kung pumasok ka sa isang university na big school, kung tawagin talaga napakalaking school. Ang dami mong mamimit na tao. Kaya dapat wag magmamadali. Pero yung Mhm. friendship is a good foundation for Mhm. a relationship. Kaya maganda rin, pipili ka sa sirkulo mo. Yung Mhm. kilala mo na. Sabi mo nga, dapat kilalanin yung magulang. Mhm. 'Di ba? Kilalanin yung mga kapatid. Kasi nga, sa ngayon, realidad na rin ng buhay natin, Pastor Erwin, na ako may mga namimit na ako na nagkakilala sila dahil sa mga dating apps. Hindi Mhm. dahil sa Facebook kundi Mhm. dahil sa dating apps. At sinasabi nga natin, bagamat hindi natin sila hinuhusgahan sa kanilang naging daan ng pagkakakilala nila, ay dapat ay mag-ingat pa rin Mhm. sapagkat importante pa rin na magkakilala talaga sila at hindi yung dahil sa nagka-chat kayo, nagkasundo kayo sa chat, no, kahit na sabi mo nag-video call kayo, Mhm. hindi pa rin talaga matatawag na yun yung kailangang exposure para makita Mhm. mo kung itong taong ito ay dapat mong maging karelasyon. Meron Mhm. pa rin talagang dapat na pagkikita at pag-uusap offline at pag talagang kikilalanin ang isa't Mhm. isa. Yes, naku ang dami na natin din nadinig, 'di ba, na Ako mga tawag naka-encounter na ako, may horror nakausap talaga stories. ako. Oo. Tawag doon catfishing yung iba, 'di ba, yung catfishing din na tinatawag na yun pala hindi yun yung kausap mo talaga. Kumbaga hindi siya yung totoong pagpapakilala niya. Yun ang mga danger din diyan. Although hindi naman natin nilalahat dahil meron Oh. din naman tayong mga kakilala na talaga naman nagkatuluyan sa dating apps at At maayos maganda naman. yung relasyon. Maganda Oo. naman. So, but we're just talking yung siyempre yung at least yung general, 'di ba? Kasi lagi naman may exception. Yung general, maganda talagang kilala Mhm. bago na talaga mauwi dun sa kasalan talaga. Well, may Kaya sinasabi kang design 'di ba? mhm. At sabi nga ng Bible, Genesis chapter 2, na Mhm. for this reason, a man shall leave his father and mother Mhm. and cleave to his wife, and they shall be one flesh. So, Mhm. sa akin, pa nagpapayo ko sa mga young people, tinatanong nila, kailan ba talaga dapat pumasok sa relasyon? Yung Mhm. unang ang sinabi mo na dapat ay handa ka ng magpakasal. O Mhm. kahit papano, yun ang goal mo. Di Mhm. Yan ba? ang goal. Yes. Kasi Mhm. sabi doon, you shall leave your father and mother, matuto kang Mhm. tumayo sa sariling paa. Hindi Mhm. natin sinasabi na ito'y patungkol lang sa physical Mhm. separation, yung Mhm. location. Kasi given the internet, Google, given yung Zoom, Mhm. at iba pang paraan ng communication, parang kahit yata lumipat ka sa ibang lugar, pwede ka pa rin namang diktahan ng magulang mo Mhm. So Mhm. ang sinasabi, saka pag binasa mo yung pastor sa Genesis 2:15, yung mga Hudyo, mga Israelita, magtatayo lang ng kadugtong na tent. Mhm. Mhm.
So ano yung leave your father and Yeah. mother? Basically, ang Totoo tinuturo yan. ng Bible ay matuto kang tumayo sa sarili mong paa. And So, yung ano kasi yan kasama rin dyan, Pastor Eric, yung loyalty. Kasi totoo yun, natignan ko rin yan nung habang pinag-aaralan ko nga to sa mga Hebrew people, kumbaga, sa atin, para mas makita lang natin yung image, yung compound, kung tawagin. Parang ganun yan Di ba na, ganun tayo, di ba yung isang angka nandun sa tiyatawag na isang compound. Kakasama pa rin naman kayo. Pero ang point dyan ay, yes, tumayo ka sa sarili mong paa at yung loyalty. Of course, from your parents now to your wife or to your husband. Nandun yung change of loyalty talaga. Kaya kung papasok ka sa relasyon, dapat handa ka nung tumayo sa sarili mong paa. Hindi naman natin sinasabi na marami ka ng ipon, successful ka na sa karir mo, kundi ang sinasabi lang natin ay kaya mo nang, well, if you look at it sa pinaka-bottom, kaya mo nang tustusan ang pinansyal na pangangailangan ng pamilya mo kasi hindi nga na ipambibili ng bigas ang pag-ibig. Diba? Saka hindi rin naman totoo yung yung iba naman, kapag ready na ako, wala naman talaga magiging ready dyan. Kaya mo lang pag-aralan, of course, kailangan natin talaga matutunan na mga ibinigay na ng salita ng Diyos, pero iba pa rin pag yung naandun actual. ka na pag naandun ka na, kaya nga hindi nga na ituturo sa school yan Di ba? Hindi kasama nga yan sa, lalo na parenting, wala namang parenting na course, di ba? Na yun ang pinaka-kurso mo. Wala. Kasi talagang kaakibat yung experience. Pero maganda lang yung, may mga alam na tayo, na nakikita na, napag-aralan na natin, ito pala yung gusto ng ating Panginoon. Para pag naandun ka na sa realidad, di ba? Maaalala mo itong mga bagay na ito, na obviously kapag hindi sinunod, dyan nagkakaroon ng problema. Kapag hindi sinunod yung tawag ko nga doon, the blueprint of marriage na inilatag ng ating Panginoon. Actually, Pastor, di ba? So, papasok ka sa relasyon pag kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. No? Kasi yan ang pundasyon na hindi naman ito masasabing garantiya na kayo nga magkakatuluyan. Kumbaga, kung sasabihin natin, it is not guaranteed that you will end up with each other if you follow this. But it is almost guaranteed na magkakahiwalay kayo kung hindi matibay ang pundasyon ng inyong relasyon. So, yung una nga, yung matuto kang tumayo sa sarili mong paa, and then maging handa ka na talagang to be intimate with one person only. Kasi sabi doon, a man shall leave his father, mother, and cleave to his wife. Kaya nga, hindi magandang maagang papasok sa relasyon. Halimbawa, high school, ganyan. Kasi nga, lalawak pa mundo mo Marami ka pang hindi kilala at marami ka pang makikilala. At dun makikita ko, ito ba talaga? Kasi pag nag-zero in ka agad sa isa, sabi nga sa isang kanta, alam ko, inabutan mo to Ako narinig ko na lang ito sa'yo. Di ba? It is sad to belong to someone else when the right one comes along. Sabi doon. Bagamat may question tayo doon sa lyrics ng kanta, pero yun ang point Mga mamaya nakapag-commit ka na, tas meron palang mas babagay pa sa'yo. Yan ang problema, kaya minsan nagkakaroon ng mga third party, nagkakagulo tuloy dahil nga katulad ng pag-iwalay ng isang showbiz love team. 'Di ba? Merong nga raw third party. Kasi nga kaagad na pumasok sa isang relasyon, nagsentro ka kaagad sa isang tao, kumbaga baka hindi ka pa handa to focus on one person in a relationship. Yan, dahil nauwi na tayo sa kanta, nadinig ko lang ito sa iyo, Pastor Eric, 'di ba? Sabi mo nga, meron palang kantang Sana Dalawa ang Puso Ko. Ay, hindi ako ganun ka-jologs, Brad. Sa iyo ko lang narinig yan. Yung isa namang alam kong kanta naman, yung sa side A naman, Sana Naman Walang Iwanan, sinabi. Ano yung side A? Narinig ko lang din, sinama lang ako ng mga anak ko. Pero totoo yun, di ba? At kaya nga hindi dapat pasok agad Dapat maghintay talaga kasi alam mo, yan ang isang problema natin yan. Alam mo, katulad niyan na kapag Valentine's Day, bagamat hindi lang naman Valentine's Day nangyayari, pero mas kapansin-pansin kapag Valentine's Day, na kapag Valentine's, inaasahan na magkakaroon ng premarital sex. So yun ang mabigat At yun na nakakatakot kung may anak ka na nasa isang relasyon. Mapalalaki, mapababae Yung nasisabi natin na hindi lang yung disadvantageous sa babae. No, kundi parehong disadvantageous yan.
Kasi nagta-traffic sa mga area na maraming mga, sabi nga nila, mot-mot o mga short time sa mga motel. Motel. Sa Caloocan, sa Pasay, di ba? At dyan sa may Pasig, no? Ay malungkot. At ang sabi nga doon sa isang nabasa ko, ang problema kapag sumausaw ka sa ganitong kalakaran, yung premarital sex, pagtatalig ng nasa hindi mo Outside of asawa, marriage. outside of marriage, no? Ang nangyayari tuloy, na short circuit. Kasi shortcut dapat ang pagtatalik ay after marriage, di ba? Within the context of marriage. Pero dahil sa nangyari yung pagtatalik bago nagpakasal, yung shortcut, nag-short circuit. Kasi ngayon, ang iisipin nyo na, hindi to get to know each other in a deeper sense, in an intimate way na nang hindi kasama ang sex. No, hindi pa kasama yung sex, kundi getting to know the person as a person. Yung love language niya, halimbawa, yung kanyang mga dreams sa buhay, yung kanyang mga iba pang mga pangarap, no? Pag daw nag-engage sa premarital sex, ang focus na lang ng relasyon ay nasa physical. Kasi lalo na kung bata pa, raging hormones, yun na at yun na lang ang hahanapin sa isang relasyon. At dahil doon, hindi napapabuti ang relasyon, maaari mauwi sa unwanted pregnancy, o kung hindi man, makikita mo, you are not being treated na as a person, but as an object or pasintabi po sa gagamitin nating salita, no po, ay patnubay na magulang ay kailangan sa ating mga tagapakinig kung nasa paligid nyo yung mga anak na bata pa, baka mangyari ang lalabas para usan na lang. Yun yung mahirap kapag napaaga, kumbaga nahinog sa pilit yung relasyon dahil nag-engage sa premarital sex. At maliwanag naman yan pagdating sa premarital sex. Sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 4, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Talagang ayaw ng Panginoon yan, yung immorality. At isa sa mga immorality na tinatawag ay yung premarital sex when we are doing it outside of marriage. God is not against, 'di ba, dun sa happiness, sa joy, 'di ba, ng dun sa ating desires, dahil siya rin naman na may likha ng ating physical, 'di ba, na katawan. At siya rin naman yung may bigay niyan. That's a gift na ibinigay niya. Yung desire na yan. Yung desire na yan, 'di ba? Kaya lang igamitin natin sa tama. And aside from do sa mga sinabi mo nga, Pastor Eric, isa sa mga practical reason din bakit very dangerous yan, yung STD rin naman, o sexually transmitted disease, pwede rin, 'di ba, na mangyari. Kasi hindi mo rin alam kung yan ay ginagawa sa iyo, 'di ba? Pwede rin ginagawa niya sa iba. So alam natin na mataas ang chance ng STD may pasa, 'di ba, sa isang tao. Dahil nga pag-engage niyan, especially outside of marriage. Kaya nandoon naman yung mga guardrails na binibigay ng Bible, na kaya importante talaga yung marriage, and even yung sexual intimacy ay ginagawa yan within the bounds of marriage. Kasi nga sabi, for this reason, a man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and they shall be one flesh. Yun yung kasama doon. Of course, it goes beyond that, pero kasama po yung physical intimacy. Pero maganda magsimula muna sa emotional intimacy. Actually, nung diniscuss namin ito sa TNT ng CARE 104.3 DWFM, binahagi ko yung expansion nung sinabi ni Dr. Gary Chapman. Diba, may 5 love languages. Meron pang isang naging pag-aaral recent na mga 2-3 taon lang nakalipas na nag-expand at meron pang tinatang na 7 love styles or love languages din. At isa doon, interestingly, ay intellectual. Na yung you are attracted to the person, you feel love and you give love sa pamagitan ng intellectual aspect, no, yung kaya niyong pag-usapan ng kung ano nung tao, hindi to patalinuhan, kundi kaya niyong pag-usapan with maturity ang inyong mga personal views,
Mhm. And again, ang sabi nga natin, kasama yun sa intimacy. Kasi hindi lang naman physical intimacy, emotional intimacy, intellectual intimacy. Kasama lahat yun sa cleaving to your wife. Kumbaga may lalim, 'di ba, yung tao na kinakausap mo. Parang gano'n. Kumbaga kaya makipag-usap, makipag-engage in a reasonable manner sa iyo, 'di ba? Kasi Bagamat kapag nag-asawa ka pwedeng naman, di naman puro sex ang gagawin eh. kumbaga tsaka may mga ano talaga, let's admit it, 'di ba? May mga bagay na hindi kayo magkakasundo, 'di ba? Matters of opinion, 'di ba? Talaga magkakaiba 'yan. Mhm. Pwede 'yan, 'di ba? So papaano i-handle? Diyan pa lang, 'di ba, makikita mo na 'yan sa inyong pag-uusap kapag nagkaiba kayo, 'di ba? Siguro masusubukan 'yan, Pastor Eric, pagdating sa politika 'di ba? Diyan, sabi mainit daw ang Pilipino diyan. Masubukan lalo na kung magkaiba kayo ng pananaw, paano niyo ngayon i-handle 'yan? Kasi kung diyan sa bagay na 'yan hindi kayo magkakasunod at mag-aaway kayo, mauuwi lang sa physical, 'di ba? Na away, delikado rin naman 'yan. Kilala mo ngayon yung kausap mo. So sana ay tama ka, 'di ba? Mukhang kasama sa love language ngayon ay ang ika-anim 'yan, 'di ba? Kasi 5 love languages kay Dr. Pero Gary sabi Chapman. doon sa pag-aaral, Ika-anim. 7. Ito Oo, intellectual, 'di ba? Yung intellectual. ika-anim. Mhm. Actually, natawa ko doon sa sinabi mo na discussion sa politika. Kasi Mhm. naalala ko si Luis Palau, yung isang evangelist, kinukwento niya na nung honeymoon nila, bago sila nag-honeymoon, no, naghahanda na sila sa honeymoon, nag-casual usapan lang, may nabanggit siya tungkol sa end times, na sumagot yung kanyang naging asawa. Mhm. At humaba ng discussion na muntik na silang hindi mag-honeymoon. Pinag-usapan tungkol sa Napahaba. rapture, sa second coming. Talagang nagkagulo sila, no? Anyway, pero maganda nga yun yung, kasi nga, alam mo, yung aking best friend, nauna mag-asawa yan sa akin Mhm. si Pastor Jesse Dedel. Siya'y sumalangit na, alam naman natin yon. Mhm. At nung sabi nga niya na sila'y nag-asawa, nung bago sila maging mag-asawa, talagang nandun lagi yung temptation, yung tukso sa pagtatalig, bagamat sa awa ng Diyos, nagawa nila na manatiling dalisay, makapaghintay. At nung sila'y nagpakasal na, no? Parang hindi siya ganun. He's still excited. He's still looking forward to sexual intimacy with his wife, si Sister Rose. Pero hindi katulad nung gigil. Mhm. Na katulad nung bago siya nag-asawa. Mhm. Iba kumbaga, sex is more than just a physical release. Kundi sa kanya, it's deeper than that. At yun yung naibahagi niya sa akin, na una siya mag-asawa bago. Mhm. At doon natin makikita, kaya mahalaga po ito, na yung pinag-uusapan natin, ang foundation ng relasyon ay maayos talaga. Kasama na po yung paghihintay at hindi Yes. po yung pagmamadali, lalo na sa aspeto na to ng physical aspect o yung pong pagtatalik. Dapat to hindi magkaroon ng premarital sex. That's isa ring repercussion yan ay yung lalo na if you are engaging in premarital sex, 'di ba? Yung nandoon na yung investment mo, tapos imagine niyo lakas maghihiwalay, 'di ba? Hindi natin sinasabi na yung mga naghiwalay ay para malinaw po. Sinasabi lang natin yung reality Na isa yan sa nangyayari. dahilan. Paano pag bigla kayo naghiwalay, 'di ba? Kumbaga you invested so much, 'di ba, doon sa person, and naghiwalay. Na dapat naman talaga sa mag-asawa yan, 'di ba? Kaya nga merong at saka sabi nga mas magandang gawin yung kunyari sexual intimacy na yung pagkatapos walang guilt feeling. 'Di ba? Kasi hindi naman kasi kinrate ni Lord na mag-guilty tayo diyan Kasi nga dapat talaga again ginagawa yan within the bounds of marriage. 'Di ba? Mas magandang gawin yan kapag mag-asawa na, dahil after walang guilt feeling. 'Di ba? Talagang totoong nandun yung mararamdaman nyo talaga na it's a gift from the Lord. At pero gusto rin nating bigyan din, Pastor Erwin, no? Naisip ko lang bigla, baka ilang buwan lang tatawagin na kitang Doc Erwin, no? Pastor okay na doon, or brother. Gusto rin naman nating sabihin sa mga nag-engage na at ngayon ay nare-realize ninyo na nagkamali kayo, hindi pa naman uhuli. Bagamat hindi ito katwiran, meron naman palang biyaya, may kapatawaran naman. Hindi ito katwiran, pero sinasabi lang natin na sa mga na-realize ang inyong pagkakamali,
meron pa rin naman pagkakataon na kayo ay humingi ng tawad sa Diyos at isaayos ang inyo pong relasyon. O kung kayo naghiwalay na nung iyong nakatalik, ay para maisaayos mo at makapaghanda ka sa susunod na magiging relasyon mo. Yan. Na-encourage po namin kayo kung kayo ay kinausap ng Panginoon dito sa area na to, ay magsiko kayo ng counseling. Para po matiyak na ito po ay maisaayos. Kasi alam mo, sabi nga nila ay shame evaporates when it is brought out into the open. At yun po ay dapat ibahagi sa isang titawag na safe space. At yung nga po sa mapagkakatiwalaang counselor o kung inyo pong pastor at ang kanyang asawa, ay maganda po na meron pong gagabay din sa inyo kasi kung kayo lang, hindi nga kayo nakapagpigil ng kayo lang So maganda may kaagapay kayo para po tuluyang makabangon at makapagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon sa kabila ng inyong naging karanasan. Ayan. At ang grasya ng Panginoon naman po ay mas malaki kesa sa ating kasalanan. Bagamat sabi mo nga, hindi yan license, but katotohanan din naman po yun na kapag tayo ay lumapit at humingi ng tawad, ay nandun ang biyaya ng ating Panginoon upang tayo ay patawarin. Dahil nga ito dun sa ginawa ng ating Panginoong Jesus dun sa cross ng Kalbaryo, kaya't may kapatawaran ang ating mga kasalanan. At Pastor Erwin, dito nakita natin yung tamang pundasyon ng pagpili. No? Of course, given na dapat pareho mo ng pananampalataya. No? Maraming kasing, hindi lang spiritual reason, even practical reason. Although, Pastor Eric, dahil naisip ko lang, kasi palaging pinag-uusapan, pag yan ang topic, di ba, na sana ay, kumbaga, kapareho mo ng pananampalataya ay pumupunta sa 1 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Diba? Yung do not be unequally yoked, di ba, with the unbelievers, na marami din yung sasabi na is regarding idolatry, kumbaga yung context na pinag-uusapan. Pero para sa akin kasi, merong isang mabigat na sinabi si Paul dito na ito kumbaga mas clear na obviously ang pinag-uusapan ay pag-aasawa. Dito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 39, although ang pinag-usapan dito ay yung may asawa na namatay yung asawa, kung ito nga payo ni Paul, technically single na yon, 'di ba? Kapag ikaw ay may asawa, namatay asawa mo, single ka na. Kaya pwede na talagang mag-asawa muli. Sabi niya dito, a wife is bound as long as her husband lives, but if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes. Diba? Ikaw, bahala ka, sabi ni Paul. Pero meron lang siyang sinabi, kumbaga qualifier dun sa sino yung mga pipiliin mo. Only in the Lord. At least, yun, maliwanag na yun na sinabi ni Pablo, 1 Corinthians 7:39. Na only sa mga in the single, Lord. only in the Lord. Pero malaya ka. Hindi ka naman talaga sa isang tao lang, di ba? Kumbaga yan ay walang malaya bullseye ka. Na walang bullseye. Yung tinuturo sa atin na the perfect will of parang God. meron Wala di ba? Malaya kang mamili. Ang sinabi lang ni Pablo, basta, ang mahalaga lang, only in the Lord. Mamili ka within, di ba? Kumbaga, doon sa kapareho mo ng pananampalataya. Yan yung konteksto na nasabi ko. I think ito mas clear yung pagkakasabi ni Pablo. At yung ngang magkarelasyon na pareho ng pananampalataya ay nagkakaproblema na. Di lalo na. More? Although, totoo, meron tayong nakikita na magkaiba ng pananampalataya, na maayos ang pagsasama. Pero tatandaan po natin ito na may dahilan ng Diyos. Ba't sinabi niyang only in the Lord? Di ba? Hindi naman hinugot lang sa hangin yan. Meron namang wisdom behind it. At wag mo natin gagawing general rule ang exception. Di ba? At dito makikita natin yung, of course, sabi nga, she is free to marry whomever she wish. At sa mga tagpakinig po natin, kasi mahabang talakayan to Pero maganda ko, panoorin nyo yung mga nakarang episodes namin na itinakda nga ba para maintindihan po niyo. Pero ang sasabihin lang natin na merong bakod, sa labas ng bakod, hindi mananampalataya, sa loob ng bakod, hindi mananampalataya. So kapag meron po na nanliligaw sa iyo o meron kang nagugustuhan
pero hindi mananampalataya, wag mo itatanong kung gusto ng Diyos kasi obviously outside the bako dyan. Mhm. At Mhm. wag mo namang ibanjiligaw Mhm. para matiyak na ito dahil para ma-justify mo yung pagpasok sa relasyon. Mhm. Pero pag within the bakod, lahat ng kung ikaw ay single available, lahat ng single and available na the opposite sex, kumbaga, no, kung ikaw ay babae, lahat ng single and available na lalaking believer, kahit sino doon ang piliin mo, technically, i-honor ni Lord. Kaya lang, Mhm. syempre, you don't just grab Kilalanin mo. anyone. Kikilalanin mo, Mhm. kailangan ay makita mo kung ito ba yung tao na, sabi nga nila, don't just choose the one you can live with. Choose the one you cannot live without. Yun ang sinasabi. Na talagang ito nga yung nakikita mo na you will spend the rest of your life. Mhm. Kasi magkapareho pa kayo ng vision, hindi lang sa pananampalataya, ng vision, nagko-complement kayo ang yung strengths and weaknesses. Your strength will compensate for his weakness. His strength will compensate for your weakness. Yun yung mga factors na dapat na i-consider. Actually, marami to at ito'y maganda na kaya nga mahalaga yung paghingi ng payo sa pastor. Mhm. Kasi marami pang magandang talakayin tungkol dito sa area na to. Kasi pastor, halimbawa ikaw, nagkakasal ako, meron tayong mga premarital counseling, di ba? Yan. At sa mga premarital counseling na to, isa sa mga tinatanong ko, at palagay ko tinatanong mo rin, paano sila nagkakilala? Mhm. Para ma-assist natin yung pundasyon ng kanilang relasyon. Kaya, Pastor Eric, habang sinusulat ko nga rin itong aking paper, yun ang realization ko na napaka-importante talaga pala ng pre-marriage or premarital counseling. Di ba? Hindi lang yun dahil sa, syempre, bago mo ikasal, gusto mo lang naman makilala para pagka during your ceremony, mas maganda, di ba? Mas personal. Mas personal. Hindi, bukod doon, dahil gusto talaga nating maunawaan nila paano nga ba ang magpamilya, di ba? Dahil magsisimula na sila ng kanilang pamilya. Yun ang ating naisin na kaya maganda talaga na maging dumaan talaga sa premarital counseling dahil doon ay nagkakaroon at least ng realization, 'di ba, na ito ang inyong mga responsibilities, yan ang ating mga sinasabi diyan para maisip na nila, ready ka na ba talaga? Kasi ako sinasabi ko kung sa tingin ninyo ay hindi pa talaga kayo ready sa nakita ninyo, sa nabasa ninyo, or ngayon magamat yung iba alam ninyo, ngayon may mga mas nalaman pa kayo na ito pala better, 'di ba, na you kumbaga you get out of marriage before yung wedding day niyo kaysa yung after ay wala na yon, 'di ba? Ay dapat ito muna. Pag-isipan niyo muna maigi kung ready na kayo. At pag sumagot sila naman na ready, di tuloy ang kasalan. Kasi minsan dahil nga kuleros ang paligid kapag ikaw ay napunta sa isang relasyon, minsan sabi nga mas nasusunod ng puso kaysa sa isip o namamayaning emosyon kaysa sa katwiran. Di ba? Kaya kinakailangan talaga ng counseling. At sa counseling na yun, nakikita nga na yung mga red flags o green flags, nakikita nga doon yung handa ka ba talaga. At kasi naalala ko si Pastor Clem Guillermo ay sinabi niya sa akin na meron siyang na counselor na couple. Hindi ko malala kung ito'y panahon ng pen pal, yung sulatan o online. But basically, long distance to. Nabuo ang relasyon long distance. LDR, long distance relationship. Pero nung kinounsela niya, tinanong niya, sabi niya, you're practically marrying a stranger. Kaya pinayo niya talaga na wag munang magpakasal. At yun yung kagandahan nga na bago ka pumasok, kumbaga parang pananampalataya yan It's not a leap in the dark. Ang relasyon ay hindi leap in the dark. Yung tatalong ka, bahala na sa kakatitingin kung ano yung tinalunan mo. It's a step into the light. So dapat papasok ka sa isang permanenteng relasyon ng mulat at hindi pikit ang iyong mga mata. Kasi again, sabi nga na matatanda katulad mo, Pastor Erwin, na ang pag-aasawa ay hindi pagluwa ng kaning mainit pag ikay napasok. Dahil mahirap po alam niyo ba na mga kalahating milyon ang gagastusin mo. Ano lang yun, sa tingin ko, bababa pa yun. Para milyon maanal. talaga. Oo. Mas magastos pa yung
magpa-anal kaysa magpakasal. Mhm. Yung mga kasal, may same day edit pa, di ba? Mhm. Mahal pa yung venue and everything. Mas matindi pa yung gastos sa annulment. Kaya Mhm. maganda, sabi nga, prevention is better than cure. Mhm. So maganda na pumili talaga ng maayos para maiwasan yung mga hiwalayan na nakikita natin dito Yes. sa mga love teams Mhm. sa showbiz. Although, again, ang perspective natin dapat po ay marriage is lifetime po yan. Diba? Yan ang, Mhm. pag pumasok tayo dyan, hindi muna natin iniisip yung annulment, diba? Kahit na, diba, Mhm. may pambayad naman ako annulment. Wala dapat sa isipan natin yan. Wala, hindi Dahil- yan option. Kasi kung sa umpisa pa lang ay option na yan, nasa isip nyo na yan, ako, pinapayo ko, Pastor Eric, huwag ka na naman magpakasal. Tama. Kasi, ibig sabihin, naka-ready ka eh. Diba? Dapat hindi mo nga iniisip yan eh. Kasi nga ang original design ni Lord ay lifetime. Bagamat nangyayari yan, sinasabi natin, 'di ba? Sinabi naman din ng Bible yan dahil sa katigasan ng ulo ng tao yan at because of the fall. Nandyan yan. Pero apat ngayon ang perspective natin bilang mananampalataya ay ang marriage is a lifetime commitment. At isa pa sa natutunan ko, Pastor Eric, nabanggit mo na rin lang ang yumaong Kuya Clem Guillermo. Siya sinasabi niya, lalo na kunyari nabuntis, nandyan na. Tapos gustong ipakasal, 'di ba, na magulang. Pipilitin Unang-una na niya, magulang magpakasal. kasi nga para siguro sa kahihiyan o Ano siya lang ang hindi niya. sasabihin ng tao? Ayan. Si kay Kuya Clem ko nadinig yun eh. Hindi po yan ang dahilan. Mas pinag-iisip niya muna maigi kasi kung yan lang ang dahilan kung ba't ka magpapakasal, mas malamang-lamang ay maghihiwalay din yan. Tama. 'Di ba? Hindi yun ang dahilan kung bakit ka magpapakasal. Ako ngayon nakita ko rin Pero yun, hindi kung magsasama, Pastor. hindi magsasama. Pero hindi niya sinasabi niya na mag-isip muna kayo, 'di ba? Ganun talaga, that's the consequence ng inyong kasalanan, 'di ba? Single parent ngayon. Usually yan mauwi yan sa nanay, 'di ba? Doon na yun ang magpapalaki. Pero kasi sinabi niya, hindi naman kasi mapagtatakpan ng, 'di ba, yung pagkakamali, ng isa na namang pagkakamali. Kasi pag nga naman pumasok at hindi talaga ready, pinakasal mo, tapos naghiwalay, nagpatong-patong lang. 'Di ba yung problema. Kung kaya doon sa mga andyan na nabuntis, 'di ba? Ay hindi rin naman kaagad solusyon. Yun lang ang sinasabi natin. Hindi solusyon kaagad yung pagpapakasal. Kailangan po talaga ay ready yung magpapakasal. The fact nga na nag-premarital sex, that's actually an indication na posibleng hindi pa kayo talaga handa. Probably hindi pa kayo handa. In fact, meron nga ako isang kaibigan diyan din ng payo na tayong mga magulang nga kasi dahil halimbawa yung anak natin nabuntis o nakabuntis sa kagustuhan natin na una paring hindi ako agree doon yung dahil sa sasabihin ng tao. Di ba? Pangalawa, meron naman dahil sa baka mamaya pag hindi ito nagkatuluyan, mawala ka na access sa apo mo. Isa yun ang dahilan Kaya ngayon pipilitin natin magpakasal. Pero kapag yan nagkahiwalay, ikaw pa sisisihin. Kasi pinilit nyo kami. Kaya maganda, bigyan mo na sila ng panahon makapag-isip kung itong nangyari sa inyo, di nyo talaga pinag-isipan Di ba? Bago kayo pumasok man lang sa relasyon, do something right at this time. Na do something wise at this time. Na wag mo na magpakasal. Pag-isipan mo ng mabuti, pwede namang co-parenting Basta wag magsasama, pwede naman na magtulungan sa pagpapalaki ng bata. At mapag-uusapan na ninyo yan, yung custody, shared custody, visitation rights, mga pangangailangang pinansyal, mapag-uusapan yan, pero hindi wise na ang solusyon kagad ay kasal. Kaya talaga pag-isipan talaga mabuti bago papasok. Ayan, dahil nga again, ulit-ulit tayo, lifetime po. Yan ang ating desire, yung kung ano ang desire ng ating Panginoon, syempre yan ang gusto nating ipahatid, 'di ba, sa ating mga tagapakinig. Ang marriage po ay lifetime po yan. It's a lifetime commitment. Lagi ko sinasabi, Pastor Eric, yung love, 'di ba, yung alam mo yung feeling of love, yung ecstasy of love. Syempre, alam naman natin yan. Andyan yan Kumbaga, yan, it will fade, 'di ba? Nawawala yan, lalo na sa mag-asawa nga 'di ba? Kapag naiinis ka, wala 'yun, 'di ba? Wala yung kilig, inis ka nga Yeah, but what sinasabi ko lagi, what will hindi na kilig yun, Brad. Nginig na sa galit. Nginig na, 'di ba? Kasi inis ka But what will keep you together, hindi yung kilig, 'di ba? What will keep you together is your commitment to each other. 'Di ba? Na yan ang kailangan natin talaga isipin na kapag pumasok ka diyan, alam mo na ito na, no matter what, 'di ba?
ayusin natin. Ano man yung gusot na yan, aayusin yan. Kasi nga, I am already committed to you. Diba? Yan yung pangako natin sa Panginoon eh. Yan dapat yung ating laging perspective. Hindi yung kapag may nangyari, annulment, diba? Or maghiwalay na lang tayo. Hindi yun ang solusyon lagi. Kailangan natin, kaya bago pumasok talaga, kailangan tama ang iyong perspective sa marriage. Now, looking at, kasi tayo, pinag-usapan natin, Pastor, ito yung ating ginagawa, yung premarital counseling, looking at what you're writing right now. Mhm. No? At ano ang dapat gawin ng isang church to minister to young people na maaaring ganyan, nararamdaman na yung kikitib-kitib yung puso, di ba? Mhm. Mhm. Titibok-tibok na yung puso. Kasi minsan sa church, nagiging tuksuhan eh. Mhm. Di ba? At bagamat gusto natin na sila rin ang magkatuluyan kasi nga magandang pundasyon ng pagkakaibigan sa isang relasyon. Pero sa iyong pag-aaral, meron ka ba doong nakita na nasa ang church yung magiging role sa ganitong mga sitwasyon? Ang church po talaga is ang kapartner ng family, 'di ba? So pagdating naman sa church, sa New Testament napakarami yan yung intergenerational discipleship na. Sa Titus, 'di ba, binanggit yan, may older men, 'di ba, para sa younger men, older women sa younger women. It's a picture of intergenerational. Kaya sinasabi ka dapat yung age-graded ministries kailangan talaga mag-interact. Connection. May connection. Hindi kayo forever na magkakahiwalay. 'Di ba? Kaya sabi ko, papasok ngayon yung family kasi yung So nasa yung gitna. women's fellowship na mga usually mga middle age na women ay pwedeng mag-minister sa mga young couples, halimbawa. Yes. Yung mga Young older couples, couple, even sa young youth, couples. di ba? Sa youth. Okay. Kasi importante yun na pinagsasama sila ng church. Kumbaga may intentionality na gagawin ng church, di ba? Na kasi kailangan magkasama sila kasi para nadidinig nila kung ano yung mga nangyayari talaga sa loob ng pamilya, di ba? At natuturuan sila. Hindi lang naman yung basta lagi na lang sinasabihan ng hindi pwede yan, hindi tama yan, di ba? Ito naman ang role ngayon ng mga leaders, 'di ba? Na ipakita yung reason why. Bakit hindi maganda 'yan, 'di ba? Ipakita natin talaga based on the scripture. Syempre, dapat anchored in the scripture yung ating mga sinasabi. And then yung practical side sa intergenerational kasi madidinig na nila eh. Nakikita na rin nila kasi sa Pastor Eric, isa pa tong natutunan ko na ngayon eh. Hindi naman talaga totoo yung experience is the best teacher. Of course. Sabi nga, yung lesson, 'di ba, na nakita mo na ito yung result do sa ginawa nila at kinukwento na nila, wag mo nang ulitin 'yun. Dahil kapag inulit mo, syempre, the same result yung mangyayari. Matuto ka na do sa mga pagkakamali nila. Hindi mo na kailangan i-experience pa 'yon para lang masabi mo na meron kang lesson. Pulutin mo na 'yon do sa mga nadidinig mo na mga kwento, 'di ba, na mga nauna sa iyo. Yan yung beauty ng intergenerational discipleship naman. Na kumbaga hindi lang iniaasa sa youth pastor halimbawa, di ba? Ang paghawak sa mga youth, kundi katuwang ang church sa buong church para talaga magkaroon ng intergenerational discipleship para yung ganitong mga pangyayari sa showbiz ay hindi na mangyari o ma-minimize sa ating iglesia. Yeah. Para talagang matiyak natin na ang iglesia mismo nag-i-strengthen ng mga relationships sa ating within sa ating iglesia, di ba? Yun yung kagandahan noon as a church. Bagamat mahalaga pa rin, merong youth pastor, merong discipleship pastor, merong pastoral care pastor, kumbaga, na sa maganyang mga iba't ibang mga age, specific na mga ministries. Pero ang looking forward sa yung paper na kung paano yung connection ng mga yan. Paano magtutulungan ng church. Kaya talagang totoo, no? It takes a village to raise a child. It takes a church, diba, to build a relationship. Yeah. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aming pong YouTube channel
At maaari din po kayong mag-follow sa amin sa Facebook o sa Spotify. Doon sa YouTube, pwede po kayo mag-subscribe at kung kayo napagpala, pwede po ninyong i-like, i-share din po ninyo sa iba pa po para po sila rin ay mapagpala. Ganon din po sa Facebook at saka sa Spotify. Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po dyan po sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 D-Way FM at maging sa Mindanao Region. Dyan nga po sa DXAS 1116, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.